Mga kaibigan, mga kapipidi, mga ka-wrestling at mga ka-podcast, gusto niyo bang malaman kung paano kami nakikipag-collab sa mga brands in the MT Show podcast? We use Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. If meron kang podcast, sign up now at podmetrics.co and use my code DMTGShowPod to get full control on how you monetize your show regarding of its size. Again, sign up now at podmetrics.co and use my code DMTGShowPod. If you're an advertiser who wants to collab with us, head on over to advertiser.podmetrics.co and fill up the form. Again, Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Welcome to your Unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. This is the MTG Show Podcast. Hey, kung ano mang araw ngayon, you know what that means. Welcome to your Unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. This is the MTG Show Podcast. So, I'm back with another attention to detail. Since medyo kakaiba kasi itong series na to, napaka-random. Tingnan nyo first episode of this series was a rant on Philippine wrestling in general. Episode 2 is very random. Napaka-random nun. Ngayong episode 3, I want to talk about very interesting stuff na hindi ko pa siguro natutalk dito sa podcast. So let's start. Before we start this episode, I wanna say thank you po sa lahat ng sumusuporta sa podcast and for everybody na gumagamit ng aking mga stuff, especially my Shopee, Lazada and Mr. Speedy stuff. Na-appreciate ko yung tulong nyo and yung support nyo here in the podcast. So maraming salamat po sa inyo. So syempre, follow my podcast on all of the social media platforms, Facebook, Twitter, Instagram, plus Patreon and Facebook group and Discord. So and then may social media accounts, Twitter, Instagram, AJ Penera. Tapos, syempre, listen to the podcast on Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, other podcast platforms, and on the MTG Show Podcast app for Google Play Store. So yun, let's start with the topic. So we're going to talk about basically WWE or wrestling in free TV na medyo kinamulatan ko talaga kasi I'm not watching I'm not a fan of cable wrestling. Number one, because hindi kami mahilig, hindi ako yung cable guy. I'm not a cable guy na I want that stuff na gusto kong magpa-cable para lang mapanood ko yung stuff na yun. No. Naabutan ko yung Jack. Naabutan ko yung ABC, TV5, Studio 23, yung Fox. And hanggang ngayon sa TV5 na naghahawak na ngayon ng WWE and Top. Naabutan ko almost lahat ng yun. Pero ako, I want to talk about specific lang tayo sa Free TV. Kasi there's a lot of rants and reklamo na binabato ng ilang fans kasi they are not satisfied on kung ano yung nakikita niya sa programming. So let's start the story. Nung wait lang. 2012 nga pala 2012 panahon yon na ayaw ko manood ng wrestling because of John Cena.
I tried, nag-try ako manood sa Studio 23. Yung Studio 23 kasi nun, if I'm not mistaken, para siyang light na Jack TV. Alam mo yung kung ano yung programming ng Jack TV? Parang ganon yung Studio 23 nung hindi pa siya nire-reprogram, na hindi pa nilalagyan ng Showtime, nung hindi pa nilalagyan ng other programs ng ABS-CBN. Parang ano lang siya, parang light lang na Jack TV na halos buong araw kung hindi wrestling US shows or yung mga palabas na galing US. Yon, ganun. I tried, nanonood ako ng WWE in that time. And I realized na isang pay-per-view ata yung napanood ko. Wala si John Cena nun. Medyo natutuwa pa ako nun. Pero ang kinainisan ko kasi ng araw na yon. Bakit? Bakit parang may cuts? Oo, may cuts. Kasi kung hindi cuts, censor. Kasi alam niyo naman, here in the Philippines, kala mo naman napaka-dudulas magsalita or mga tao na may mga dila nila. Sinesensor nila yung show, I think, noon sa Studio 23. Yung mga swear most of the time, sinesensor nila. And then, meron ding documentary na pinalabas din itong Studio 23 about Rey Mysterio and yung isang fan na si Sir Migs Fernandez. Fernandez ba yan? Basta yun. Si Sir Migs na ngayon isang kilala na nag-iipon ng belts and yung mga design niya. Ayun, naabutan ko yun. Ayun, satisfied naman ako. Nakita pa nga natin si Rey Mysterio sa Studio 23. Yung kay G, yun, umagang kay ganda na wala na ngayon. Fuck you, Duterte. No. Ayoko mention. Pero sige, tuloy natin yung kwento. So, 2012 nga, I tried na manood niya. Pero ang kinakainisan ko kasi dito sa programming nila noon, number one, anytime kasi, parang pwede nilang paltan yung WWE here in Studio 23. And then, ayun, nangyari nga, pinalatan nga ng Showtime. May Showtime sa time slot noon. Tanda ko, may Showtime ata sa time slot nun. Tapos, irita ako kay Vice Ganda nung time na yon. Kasi, alam nyo, Vice Ganda is not hindi pa siya kilala on that time na medyo mayabang. Pero pero ba't parang mas gusto ko pa ng wrestling kaysa siya? Parang ganun yung mindset ko. Basta, yung mindset ko andon na I want this stuff over Showtime or any ABS programs na pwede naman mapanood ng tao sa ABS-CBN na channel. So, what the fuck is wrong with Studio 23 on that time? Na gustong ko, ayaw ko kay John Cena. No choice ako kundi manood nitong puking inang Showtime to. Pero meron lang akong 3 questions na hinanda ko lang for this episode. Number 1, satisfied ba ako sa experience ko as a free TV guy na nanonood ng wrestling? Pero I'm not a fan of yung hindi ako fan ng mga cable kasi madalas most of the time hindi nagsisync yung commercials nila from the main feed sa USA or sa Fox or sa kung saan channel man. Hindi sila nagsisync. And ang lumalabas yung mga nasa feed natin in the Philippines, medyo delay yun. Delay ng konti. Pero at least meron na live. Pero nagde-delay nga. Kasi minsan, yung nasa feed ng US, tapos na. Yung dito pa sa atin, hindi pa. Minsan, hindi pinapakita yung per segment. It's either overtime or delay. Tapos wala. Ganon yung sequence. May COVID man o wala. Ganon That's life Hindi lang naman WWE ang pinapalabas. Pero balik tayo sa Free TV. Yung experience ko kasi sa Free TV noon, na sa ABS lang ako nanonood nun. Parang it's either hindi ako satisfied or hindi talaga ako maka-catch up. Kasi number 1, hindi nila halos pinapakita lahat. Or number 2, parang
parang may kulang eh. So, yun, tanda ko nga, 2012, parang SummerSlam. Hindi nila halos, they showed the whole pay-per-view. Parang, akala ko, parang may cuts talaga. Feeling ko may cuts on that time. Feeling ko, ayun, minamadali nila kasi may susunod na palabas pa. Parang ganun eh. Parang feeling ko ganun na sobrang pagmamadali ng programming nila before. Hindi na nila halos mapakita na yung WWE ng ayos. So that's why I hate free TV and I hate signal din at the same time. Yung mga cable. Number 2, question. Bakit hindi napupunta sa ibang network yung wrestling shows? Kasi umiikot lang. ABS, TV5, ABS, TV5. Then balik sa cable. Fox, Solar, or anything. Top. Kasi number 1, GMA, wala po yung pre-TV na sports programs. Meron po yung sports programs, pero napakabihira eh. And also, parang most of their programs are news. Meron sila mga K-pop stuff ngayon. Pero parang replay over and over. Paano pagka nagkaroon pa ng sports channel ang GMA? Di paulit-ulit lang din. Diba nakakainis din? So that's why TV5 and ABS, sila yung may handle mostly of the shows na sports. So that's why we got WWE on Studio 23, we got WWE on TV5. That's why we got WWE on One Sports. And noong nag 5 plus pa nga yan, noong nag-ABC pa nga yan. Pero balik tayo sa Chase. Yung isang bagay kasi, kaya walang nanonood sa free TV is because it's either akala ng tao wrestling is fake, or akala rin ng mga nanonood sa free TV peke yung wrestling. So, ito na yung time para i-debunk ko to, alright? So, Philippine fans, kung hindi nyo po alam, wag po sana kayo magpaka-arrogante na they're going to tell us that wrestling is fake, or some wrestling fans that wrestling is fake. But the fact here is wrestling is not fake. Wrestling is more on a scripted thing na napapanood nyo rin sa mga programs like ang Probinsyano, yung mga programs na magkaagaw, yung mga nagkakantutan sa pre-TV, puking ina nyo, hindi po yan scripted. Porket yung mga napapanood nyo pong programs ay yung mga UFC, basketball, syempre hindi scripted, yung basketball yun eh. Kaya malawak ang basketball sa atin. Kasi number 1, mas maraming kilala eh. Oo, wrestling marami ding may kilala. Pero they are choose to insult wrestling instead of watch it. instead na panoorin mo eh. And yung UFC naman, in the other hand, maraming kilala agad eh. Yan, si Conor McGregor, si Khabib, si Brock Lesnar na dating wrestler, sino pa bang kilala? Ayun, si Brandon Vera, nasa One Championship. Sino pa ba yun? Si Lakay. Sino man si Lakay na yun sa One Championship din. Kaya mas kilala yung mga yan, yung basketball at yung MMA na yan. Kasi yan yung mas pinaprioritize sa TV eh. Hindi wrestling eh. Tingnan mo, right now, starting January 31, yung binakante po ng WWE on TV5, papalitan na po ng M Countdown. M Countdown is a K-pop music show. I'm not a super fan of those shows kasi number 1, puro lang naman kantahan. Sabihin ko na in general puro kantahan. Pero I'm not saying na I hate it. I love some artist. Pero most of the time kasi, tulog na ang tao ng 11 PM. Kahit ilagay mo ang WWE dyan, or yung M Countdown, kahit anong show na ilagay mo sa 11 PM, kung walang manonood niyan, wala talaga kayo magagawa kundi i-take down nyo yan.
Tingnan mo, WWE, hindi tumagal yan sa oras na yan, 11 p.m. Sundays. Hindi yan tumagal ng isang taon. Inalis din nila. Yung 3 p.m., di rin tumagal. Ano ba talaga? So, sa totoo lang, yung oras, hindi yan hindi yan basihan kung gusto ng tao, alas 11 ng umaga, di nila ilalagay doon kasi nga may ibang palabas. Yung 11 p.m. syempre wala rin manonood. At 1 hour lang din naman, 'di ba? Yung countdown 2 hours. Imagine mo ngayon, 11 to 1, tapos hindi man lang naranasan ng UFC or WWE 'yon. Joke lang. No offense sa mga K-pop fans diyan. Pero pero WWE and UFC, hindi natin naranasan yun Balik tayo sa issue, alright? Kaya kasi sinama yung countdown. Kasi yan yung dating pwesto ng WWE sa oras. Oh, that's 11 to 12 bago mag-sign up. Tapos, yung oras na yan, typically, patay na yan sa GMA. Patay na yan sa Patay na yan sa GMA. Patay na yan sa ABS. TV5 na lang ang buhay nun. And ang WWE kasi, parang pwede mo siyang panoorin 8 p.m. or pwede mo siyang panoorin ng 8 to 10, ganun. Pero ang 11, that's ridiculous, man. And 2021, sa tingin ko wala na manonood ng ganyan isang oras na lang yung program. Sa tingin mo may manonood pa ba niyan? And ini-imagine ko kung ano yung mangyayari sa countdown. Kasi 2 hours yun. And then, marami pa naman commercial sa TV5. Good luck. Good luck na lang. Good luck. Balik tayo sa problema, guys. Yung problema lang naman na sinasabi ko here, kasi, kaya medyo di ko na-appreciate yung mga pre-TV thing na yan. Na-appreciate natin na naglagay ng pre-TV wrestling. Ang hindi natin ma-appreciate, kaya nawawala rin yung mga shows na yan, is because, dahil din sa tao. Yun talaga. Kasi, if hindi papatok ang isang product, hindi yan magtatagal sa ere. Chuchugiin lang yan. Tingnan mo, SNL, sa Sunday Noontime Live. Wala pang 3 months, chugi. Tingnan mo kung ano ba mga palabas ngayon. Kagaya sa GMA, most of their shows, 3 months, 6 months, chugi. Hindi dahil nalugi, hindi dahil sa ratings, kundi ayaw ng tao. Most of their shows. Ang bihira lang na nagkakaroon ng 1 year, 2 years is ABS lang ABS lang. Kasi tingin mo, ang probinsyano tumagal sa ere 5 taon. Akalain mo yun. Pero yung mga sports, I don't think so na makakatagal yan sa ere. Pero guys, sa tao lang talaga yan. Seryoso. If gusto ng tao, tatangkilikin yan. Magre-request pa yan kung anong oras o kung anong gusto nila sa program. If ayaw ng tao yan, syempre papalpan nila yan. Alright? Parang papalpan talaga nila yan. If, parang wala naman pakiyang tao Wala naman pakiyang tao sa wrestling. Papalabas lang tayo ng K-pop. Kasi, alam naman natin na papatok yun sa tao. Kasi, ayan, andyan naman yan. Twice. Andyan naman yung Blackpink. Siyempre, papatok yan. Ang problema nga, time, oras lang ang problema. Kahit anong program ang ilagay mo sa 11 p.m., pambihirang patis, kung it's either mag-adjust ka o manonood ka talaga sa ibang platform. Hindi ka magtsatsaga sa 11 p.m. Pero real talk lang. I tried some shows. Nanonood ako ng Raw, SmackDown sa kahit anumang channel na pinuntahan ng pre-TV. And ito lang yung same observation ng iba. Ito, obserbahan natin Oo, sabihin natin 1 hour. Sometimes may di pinapakita. Sometimes mas matagal pa yung commercial. Sometimes mas majority pa yung main event, yung gitna, kung ano man yung pinakita doon, plus yung some clips na don't try this at home. And then yung umpisa, yun lang.
Basically, that's it. Kaya mas may gusto talaga ng tao. It's either you're going to watch it on a WWE Network or maghahanap ka talaga ng website para lang mapanood mo yun. Kaya ayaw rin ng tao sa Free TV. Kaya ayaw rin talaga ng tao sa wrestling sa Free TV. Wala eh. It's either papatok talaga sa tao, ayaw talaga ng tao. Pero bago tayo mag-close case, bago natin isolve yung problema na gusto kong isolve, yung mga bagay talaga na ayaw talaga natin makita is nakikita talaga natin. Mahaba pa. Padalas nga circus na nga lang eh. Pero itong mga programs na gusto ng tao, di nyo mapakita. It's either wala siya sa deal or hindi niyo siya mapakita ng ayos or hindi niyo ginagamit yung programming ng ayos. Which is nakakagago eh. Nakakagago lang as a fan of wrestling na, oh, sorry guys, hindi ko na sinama yung ibang channels kasi yun lang talaga na-obserbahan ko sa Free TV. Yung RPN, yung iba pang channels, IBC. Basta yun. Generalize ko na tong rant na to. So, wrestling is not only for fans, basically. Hardcore fans. It's for everybody. Na if you appreciate The Rock sa movies, syempre ma-appreciate mo rin siya sa wrestling. If na-appreciate mo si Batista, si John Cena, si Hulk Hogan, si Undertaker, syempre, maghahanap ka talaga ng way to watch it not only on the Free TV, na alam naman natin na isang oras na nga lang yung pinapalabas, putol pa. Syempre, hahanap ka talaga ng paraan. Pero nung unang panahon kasi, nung wala pang yung WWE Network na yan, wala pa yung Peacock na yan, di mo talaga alam eh. Di mo talaga alam. Wala pa nga spoilers dati. Wala pa nga yung term na cut. Yung mga cut scenes. Wala pa yan. Di pa nahalata yan. Di pa nakikita ng tao yung mga mistake na nakikita natin right now. So, kagaya nga na sinabi ko, tapusin na natin to. So, basically, kaya lang naman hindi pumapatok ang wrestling sa TV is because, number one, insults. Yang sasabihin, wrestling is fake, manood na lang kayo ng basketball, manood na lang kayo ng UFC. And syempre, baka maisipin ng tao, 1 hour na nga lang yung pinapanood mo, sabihin pa scripted or fake. Hindi, scripted naman talaga. Oo, scripted talaga. Pero yung sabihin mo fake, man, clown ka talaga doon, tol. Clown ka talaga doon. Number 2, demand. Kung demand ang wrestling sa Free TV, syempre, they're going to find a way to watch wrestling on a Free TV or cable. O hindi ka magtsatsaga sa Free TV kasi most of their programs on Free TV is more on entertainment since yun ang demand. Number 3, last thing, kaya maraming nanonood ng wrestling sa Free TV or yung ko naman, wala, taga-probinsya ka. Hindi naman lahat ng probinsya may cable. Hindi rin lahat ng probinsya may 4G, may 5G, or hindi rin lahat may WWE Network. Wala silang options kundi manood lang sa Free TV. And yun lang talaga nakikita nila. Wala pang YouTube, ganon. Pero wala, we don't blame them eh. Hindi natin sila masisisi about that. And finally, bago ko tapusin tong debunk na to, ito lang ang sa akin Sa mga TV providers who wants to televise wrestling, especially TV5, ABS-CBN, if buhay pa yung ABS, and other channels, please, gumawa rin kayo ng mga advertisements na sa tingin ng tao na parang tatangkilikin talaga. Hindi yung they're going to focus on entertainment shows, yung mga stuff na parang papatok talaga. Kaya hindi pumapatok ang wrestling sa TV kasi kahit promotion man lang, wala eh. Tingnan mo, WWE sa Channel 5, sa TV5, di mo na tumagal, 1 taon, 2 taon. Di mo na nakakatagal yun
tingnan mo ngayon yung mga shows na iba sa TV5, kagaya ng Rapid Tulpo in Action. For example, kaya tumagal yung mga shows na yan sa TV5 is number 1, patok. Number 2, malakas sa promotion. Oo, totoo yun. If hindi mo ipopromote ang isang product, hindi talaga papatok yan eh. If hindi mo kilala or hindi mo mapopromote yung product, syempre hindi talaga papatok yan kahit anong sabihin mo na, ayan, si Bossing yan, si Vic Soto yan. Kahit anong banggit mo kay Vic Soto, kung hindi mo pinopromote yung show na yan, hindi mo malalaman na mayroon palang stuff eh. Ang senaryo natin sa wrestling, dito sa TV5, kaya hindi rin tumatagal, hindi rin hinahanap ng tao, is because number 1, walang promotions. They're promoting stuff, very rare. Pinapromote nila yung other stuff, madalas. Pero ito, rare lang talaga. They're promoting it in a My Day or whatever. But still, meh. Dito tayo umahasa. Ito, number 2. If they want to promote wrestling, syempre, ang unahin sana natin, yung kilala and yung sa atin. Syempre, hindi uunlad ang ating sports if hindi natin nakikita yung wrestling na sariling atin. Oo, may pandemic, we know. Kaya walang shows. Pero sana pag may shows na ulit yung mga promotions, sana mapakita nyo rin sa TV. Kasi, yun eh. Parang if wala yung mga wrestling promotions na yun, hindi rin tutubo yung mga smaller promotions na pwede natin supportahan by watching it either on pagpunta nyo sa venue or panonood mo sa TV. So, syempre, we need that din para masuportahan natin. Diba? Number 3, syempre, you need support. If you need a promotion, syempre, kailangan mo rin ng suporta para magtuloy-tuloy yung stuff. Hindi yung 6 months pa lang, wala sa ere. Come on. What the hell is talking? Basically lang naman sa akin, kaya lang naman hindi tumatagal yung mga product na yan. Kasi kulang na lang talaga sa exposure and sa promotion. Yun lang talaga napapansin ko. Yun. Basically, magpo-promote na lang ako. Last thing. Ayan, may episode number 35 about Royal Rumble is still available on all of the platforms, of course, podcast platforms, and my app on the Play Store. And then, check the series every second and fourth week of the month. So, probably before Valentine's Takeover, baka magkaroon tayo ng episode ulit for attention to detail. Depende na lang kung anong topic na pag-uusapan natin. And then, syempre, ayan, Shopee and Lazada links is still available. Papalitan ko yung mga links ko actually kasi hindi na siya valid. Oo, hindi na siya valid. Abangan nyo na lang yung mga announcements ko sa mga on paano nyo masusuportahan yung podcast ko by using that stuff, by using Shopee and Lazada links. Malapit na rin yung sales, of course. Tandaan nyo yung Shopee, salamat Shopee, and yung Lazada. Lahat ng bagay, syempre, nasa Lazada yan. And yung Mr. Speedy ko, syempre, Mr. Speedy, yung code ko, if you want to get a 50 peso discount on your first booking, syempre, use my links and use my code, Mr. Speedy TMTGSP. The app is available on Huawei App Gallery, sa Google Play Store, and sa Apple App Store, or sa website ng Mr. Speedy. So basically, that's it for today's attention to detail. Follow the podcast on all of social media platforms, Facebook, Twitter, Instagram, Discord chat, Facebook groups, and Facebook page, and yung Discord natin. And then follow me personally on Facebook, Twitter, Instagram at AG Penera. Tapos syempre yung basically na episodes ko every Thursdays. Madalas Thursdays na ako magre-release ng episodes kasi alam niyo naman, wrestling night. Joke lang. And then
Yun, basically that's it for today's episode. So yun guys, sasabihin ko sa inyo, keep safe. Mag-iingat kayo palagi, stay safe, stay wrestle. And syempre, wear your mask, face shields. Hanggang maaari, maglinis pa rin kayo ng kamay nyo. Alcohol, kung hindi naman importante, wag na kayo lumabas. And, stay safe, stay wrestle. See you on the next Attention to Detail. And see you on next Thursday for the Royal Rumble review. Good luck!